Ako'y isang simpleng prinsipe na nangarap ng isang kaharian na puno ng kapayapaan at katarungan. Ngunit sa likod ng mga magagarang palasyo at marangyang kasuotan, nakatago ang isang madilim na kasaysayan ng panlilinlang at pag-aagawan sa trono. Ang aking ama, ang hari, ay isang matapang na lider, ngunit sa kanyang puso'y may kirot na nagmumula sa mga pagkakamaling nakaraan. Isang araw, habang kami naglalakad sa hardin ng palasyo, siya'y naghayag ng isang lihim na matagal na niyang kinimkim. Anak, oras na para malaman mo ang katotohanan, wika ng aking ama habang kami nakaupo sa ilalim ng naglalakihang puno ng mangga. Ang kanyang mga matay puno ng lungkot at pagsisisi. Ang ating kaharian ay itinatag sa kasinungalingan. Ang yaman at kapangyarihan na ating tinatamasa ay bunga ng mga kasunduan at pakikipagkaalyansa na puno ng pandaraya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang kanyang sinabi. Ang aking mundo ay tila nag-unaw sa harap ng aking mga mata. Ngunit Ama, tanong ko, ano ang magagawa natin upang ituwid ang mga pagkakamaling ito? Simulan natin sa pagtatayo ng isang bagong kaharian. Sagot niya, puno ng determinasyon at pag-asa. Isang kaharian na hindi nakabase sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at katarungan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at tapang. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib na maaaring bumangon, naramdaman ko ang pangangailangan na maibangon mula sa pagkakalugmok ang aming nasasakupan. Kasama ang aking ama, naglakbay kami patungo sa kanayunan upang makilala ang aming mga nasasakupan at malaman ang kanilang mga hinaing. Sa aming paglalakbay, nakilala namin si Aling Rosa, isang matanda at matalinong babae na may kakayahang magpahayag ng mga propesya. Ang kaharian ay nasa bingit ng pagguho. Babala niya sa amin habang kami nag-uusap sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng bundok. Ngunit may pag-asa pa. Ang prinsipe at hari ay dapat magkaisa upang muling itayo ang kaharian. Ngunit mag-ingat kayo sapagkat ang mga panganib ay hindi lamang mula sa labas kundi pati na rin mula sa loob. Ang kanyang babala ay naghatid sa akin ng kaba at pag-aalala. Ano ang mga panganib na aming kakaharapin? Sino ang aming mga kaaway? Sa aming pagbabalik sa palasyo, nadama ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin at sa aking ama. Ngunit sa kabila ng lahat, ako'y naniniwala na sa aming pagsisikap at pagkakaisa, magtatagumpay kami sa aming misyon na itayo ang isang bagong kaharian. Ngunit isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa aking silid, may narinig akong mga hakbang sa labas. Isang anino ang lumitaw sa aking bintana at sa isang iglap, ang aking mundo ay nagbago. Sa gitna ng mga guho ng aming dating kaharian, nakatayo ako sa tabi ng aking ama, ang hari, habang pinagmamasdan namin ang tanawin ng nasirang palasyo. Ang mga alaala ng aming dating karangyaan ay unti-unting naglalaho, pero ang determinasyon ng aking ama ay hindi matitinag. Bilang prinsipe, responsibilidad kong suportahan siya sa anumang paraan at ang aming pangarap na makapagtayo ng bagong kaharian ay isang layuning hindi namin bibitawan. Anak, ang pagbuo ng bagong kaharian ay hindi lamang pisikal na hamon, sabi ng hari habang pinagmamasdan ang mga manggagawa na nagsisimula ng maghukay sa lupa. Ito ay pagbuo ng bagong pag-asa para sa ating mga tao. Tumango ako, sinisipsip ang bawat salita niya. Ang aming mga tao ay dumaan sa matinding pagsubok at ngayon ay oras na para sa amin upang bumangon mula sa mga abo ng aming nakaraan. Ang aming bagong kaharian ay magiging simbolo ng katatagan at pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, naglakbay kami sa mga kalapit na lugar upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan at alyansa. Nais naming makakuha ng suporta at makahanap ng mga bihasa na manggagawa
at eskolar na tutulong sa amin sa aming adhikain. Sa aming paglalakbay, ang aking relasyon sa aking ama ay lalong tumibay. Natutunan ko ang kanyang mga prinsipyo sa pamumuno, ang kanyang kakayahan na makinig at umintindi sa pangangailangan ng iba, at ang kanyang likas na karisma na pumukaw sa kalooban ng sino mang makakasalamuhan niya. Isang araw, habang kami ay naglalakbay sa isang matandang kagubatan, nakarinig kami ng mga kwentong bumabalot sa lugar. Mayroon daw isang mahiwagang nilalang na nagtatago sa loob ng kagubatan, nagbibigay ng matinding karunungan sa sino mang makakahanap sa kanya. Ang aming mga kasama ay nag-aatubili, pero ang aking ama ay nakakita ng oportunidad. Anak, baka ang nilalang na ito ang makapagbigay sa atin ng mga sagot na kailangan natin. Sa aming paglalakbay sa loob ng kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Ang hangin ay tila may kasamang bulong at ang mga puno ay nagmistulang buhay na tagapagbantay ng lugar. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating namin ang isang maliit na clearing na may isang lumang puno sa gitna. Sa ilalim ng puno, nakaupo ang isang matandang lalaki na may puting balbas na abot hanggang dibdib. Maligayang pagdating, mga tagapagtayo ng bagong kaharian, sabi ng matandang lalaki na tila alam na ang aming layunin. Ako si Altar, ako ang tagapag-ingat ng mga lihim ng kagubatan. Ang aking ama ay lumapit at nagbigay galang kay Altar. Kami ay nangangailangan ng iyong karunungan upang makapagbuo ng isang kaharian na makakabuti para sa aming mga tao. Ngumiti si Altar at sa kanyang mga mata ay may tila naglalarong ilaw. Ang tunay na lakas ng isang kaharian ay hindi nakasalalay sa mga pader at kayamanan, kundi sa pagkakaisa ng mga tao. Ngunit may isang bagay na kailangan mo malaman. Sa inyong bagong simula, may isang panganib na hindi nakikita. Naguluhan ako sa sinabi ni Altar, pero ang aking ama ay tila nakakaintindi. Ano ang panganib na ito, Altar? Isang pagtataksil mula sa loob. Sabi ni Altar na may seryosong tono. May isang tao sa inyong paligid na may lihim na hangarin. Mag-ingat kayo sapagkat ang kanyang mga kilos ay maaaring magpabagsak sa inyong pinapangarap na kaharian. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Sino ang maaaring magtaksil sa amin? Lahat ng kasama namin ay pawang, mga tapat na kaibigan at kakampi. Ngunit sa sinabi ni Altar, nagkaroon kami ng pagdududa. Sa aming paglalakbay pabalik, hindi maalis sa aking isip ang babala ni Altar. Habang bumubuo kami ng bagong plano para sa kaharian, nagkaroon ako ng bagong misyon, ang matukoy kung sino ang posibleng pagtataksil sa amin. Hindi ko ito ipinaalam sa aking ama sa takot na magdulot ng hindi kinakailangang tensyon. Ngunit alam kong hindi ko siya pababayaan. Sa aming pagbalik sa kampo, nagsimula akong magmasid sa mga kilos ng aming mga kasama. Tila walang kakaiba, pero alam kong kailangan kong maging mapanuri. Ang pagbuo ng bagong kaharian ay hindi lamang pisikal na hamon, kundi isang pagsubok sa aming kakayahan na manatiling nagkakaisa sa kabila ng mga pagsubok. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa paligid ng kampo, may narinig akong mahina ngunit maliwanag na pag-uusap mula sa likod ng isang tolda. Lumapit ako ng dahan-dahan at sa aking paglapit, nagulat ako sa aking narinig. Isang tinig na hindi ko inaasahan, nagbubulong ng mga plano na tila may balak na sumalungat sa aming layunin. Ang aking nadiskubre ay nag-iwan ng matinding takot sa aking dibdib. Ang pagtataksil ay mas malapit kaysa sa inaakala namin. Ngayon, ang tanong ay paano ko haharapin ang sitwasyong ito nang hindi na uuwi sa kaguluhan. Ang gabi ay dumilim at alam kong ang kinabukasan ay magdadala ng bagong hamon. Ngunit sa kabila ng takot at pagdududa, ang aming pangarap na magtayo ng isang bagong kaharian ay hindi maglalaho. Ang laban namin ay nagsisimula pa lamang
at sa aking mga kamay ay nakasalalay ang kinabukasan ng aming mga tao. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagkakaroon ng hugis ang aming bagong kaharian. Sa bawat pag-aayos ng mga nasirang kalsada, sa bawat pagtatanim ng punong kahoy, at sa bawat pagpapatayo ng mga bagong tahanan, nararamdaman ko ang muling pagkabuhay ng aming pangarap. Ang mga tao na dati puno ng takot at kawalan ng pag-asa ay nagsisimula ng mangumiti at magtiwala. Ngunit sa likod ng kanilang saya, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na hindi ko pa maibahagi kahit na sa aking anak na si Prinsipe Arnel. Si Arnel ay naging katuwang ko sa lahat ng bagay. Mula sa pagplano ng pagbuo ng mga bagong gusali hanggang sa pakikipag-usap sa mga nasasakupan, siya ang aking kanang kamay. Ang kanyang tapang at talino ay higit pa sa inaasahan ko. At sa bawat araw na lumilipas, nagiging higit siyang karapat-dapat na mamuno bilang hari. Ngunit sa kabila ng kanyang kahusayan, may isang bagay na hindi niya alam, ang lihim na maaaring magpabagsak sa aming mga pangarap. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ama, ano ang iniisip mo? Tanong ni Arnel habang nakatingin siya sa akin ng may pag-aalala. Napabuntong hininga ako. Alam kong hindi ko na ito maaaring ipagpaliban. Arnel, may isang bagay na kailangan mong malaman, sabi ko, habang tinitignan ko siya sa mata. May isang sinaunang propesiya na nagsasabi na ang bagong kaharian ay haharap sa isang matinding panganib kapag ito ay nagsimula ng umunlad. Nagulat si Arnel sa aking sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Anong panganib ang ating haharapin? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Isang nilalang mula sa kadiliman ang magbabalik upang subukang sirain ang lahat ng ating pinaghirapan. Sagot ko habang iniisip ang matagal ko ng kinatatakutan. Ang propesyang ito ay matagal nang nakatala sa aming mga sinaunang aklat. Ito ay isang babala na nagsasabi na sa oras na ang bagong kaharian ay nagsisimula ng makilala, isang makapangyarihang halimaw ang babalik upang maghasik ng lagim. Ang halimaw na ito ay kilala bilang si Serpiente de Oscuridad, isang nilalang na kayang magpabagsak ng kahit na anong kaharian sa isang iglap. Nakita ko ang determinasyon sa mga mata ni Arnel. Hindi natin hahayaang mangyari iyon, Ama. Gagawa tayo ng paraan para mapigilan ang kanyang pagdating. Sabi niya, ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Ang Serpiente de Oscuridad ay isang nilalang na hindi basta-basta matatalo ng lakas lamang. Kailangan naming mag-isip ng paraan, isang plano na higit pa sa magiting na labanan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan naming kumpulin ang lahat ng impormasyon tungkol sa nilalang. Nagpasya kaming maglakbay patungo sa pinakadakilang aklatan ng sinaunang karunungan sa kalapit na kaharian. Ang aklatang ito ay kilala sa pagkakaroon ng mga aklat na naglalaman ng mga sikreto ng magigiting na bayani at mga mahika na maaaring magligtas sa amin. Habang pababa ng kabayo sa harap ng aklatan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Pumasok kami at sinimulan ang aming paghahanap. Isang matandang tagapangalaga ang lumapit sa amin na tila alam ang aming pakay. Naghahanap kayo ng solusyon sa isang sinaunang problema. Sabi niya na may misteryosong nangiti. May isang libro na maaaring makatulong sa inyo. Dinala niya kami sa isang lihim na silid, puno ng mga aklat na tila hindi pa nabubuksan sa maraming taon. Kinuha niya ang isang libro na may kumikinang na takip at iniabot ito sa akin. Ito ang aklat ng liwanag. Naglalaman ito ng mga mahika na kayang talunin ang kadiliman, paliwanag niya. Habang binubuksan ko ang aklat, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Ngunit sa aking pagbasa, isang babala ang nakasulat sa unang pahina. Ang paggamit ng mahikang ito ay may kapalit,
Isang buhay ang kailangang isakripisyo upang magtagumpay. Nanlumo ako sa aking nabasa. Isang sakripisyo ang kailangan upang matalo ang halimaw. Paano ko ito sasabihin kay Arnel? Sa kabila ng aming layunin na iligtas ang kaharian, paano ko matatanggap na may isang buhay na kailangang mawala? Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang tinig ni Arnel. Ama, handa akong isakripisyo ang lahat para sa kaharian. Sabi niya, puno ng determinasyon. Pero alam kong hindi ko siya maaaring pabayaan. Hindi maaari ang sakripisyong iyon. At sa oras na iyon, sa gitna ng tahimik na aklatan, isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin. Ang mga libro ay nagsimula ng mahulog mula sa mga estante at ang lupa ay tila baga umuungol sa ilalim ng aming mga paa. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam ko, ang serpiente de oscuridad ay nagising na mula sa kanyang mahabang pagtulog. Ang aming oras ay nauubos na. Ang laban ay magsisimula na at ang kapalaran ng aming bagong kaharian ay nakataya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang desisyon ang kailangan kong gawin. Isang desisyon na maaaring magbago sa lahat. Ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang kinabukasan ay puno ng hindi tiyak na mga pangyayari. Sa araw na iyon, habang ang araw ay tahimik na bumababa sa kanluran, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Ako si Prinsipe Gavin, anak ng dakilang Hari Alden. Kami ay nasa gitna ng aming paglalakbay upang muling itayo ang aming kaharian, matapos itong wasakin ng mga kaaway na hindi namin inaasahan. Sa mga unang araw ng aming paglalakbay, ako ay puno ng pagdududa. Ngunit sa tulong ng aking ama, natutunan kong unti-unting yakapin ang hamon na ito. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng lambak, napansin ko ang mga mukha ng mga tao na aming nakakasalubong. Sila ay pagod, ngunit puno ng pag-asa. Sa kabila ng kanilang mga dinadala, nakikita ko ang pagpupursigi sa kanilang mga mata. Iyon ang nagbibigay ng lakas sa akin upang magpatuloy. Ang aming layunin ay hindi lamang upang muling itayo ang mga pader ng kaharian, kundi upang bumuo ng mas matibay na pundasyon ng tiwala at pagkakaisa. Isang umaga, habang kami ay nagpapahinga sa lilim ng malalaking puno ng kahoy, lumapit sa akin ang aking ama. Gavin, sabi niya, ang muling pagtatayo ng kaharian ay hindi tungkol sa pagbuo ng mga estruktura, kundi tungkol sa pagbuo ng mga tao. Ang puso ng isang kaharian ay nasa kanyang mga nasasakupan. Tumango ako, iniisip kung paano ko maipapakita sa kanila ang aking suporta at pangako. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, nararamdaman ko ang kanyang mga salita na parang mga patak ng ulan na nagbibigay sigla sa tuyong lupa. Sa panahong iyon, napagtanto ko na kailangan kong magtayo ng isang kaharian na hindi lamang nakabatay sa lakas ng kanyang mga pader, kundi sa tibay ng kanyang mga relasyon. Isang hapon, habang kami ay abala sa pag-aayos ng mga nasirang bahay sa isang maliit na nayon, naramdaman ko ang kakaibang pagyanig sa lupa. Agad kong tinawag ang aking ama at ang mga kasama naming manggagawa. Sa aming pagtataka, ang lupa ay unti-unting nabuka, nagbubukas ng isang lihim na lagusan. Ang mga tao sa paligid ay nagtipon, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Huwag kayong matakot, sabi ni Ama sa kanyang karismatikong tinig. Ito ay isang pagkakataon upang tuklasin ang hindi natin alam. Ang mga lihim ng lupa ay maaaring magdala sa atin ng kasagutan sa ating mga problema. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng ilan, nagpasya kaming pasukin ang lagusan. Madilim ito, ngunit sa paglipas ng oras, unti-unting nagliwanag ang daan. Ang mga dingding ng lagusan ay puno ng mga sinaunang inskripsyon, mga kwento ng mga sinaunang hari at kanilang mga kaharian. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang mga mata ng aking ama na nagliliwanag sa pag-asa.
Sa dulo ng lagusan, natuklasan namin ang isang lumang silid na puno ng mga kayamanan, mga hiyas, ginto at mga sinaunang kasulatan. Ngunit higit sa lahat, natagpuan namin ang isang lumang pergamino na naglalaman ng plano ng isang kaharian na itinayo sa pagkakaisa at pagmamahalan. Isang kaharian na hindi nakabatay sa lakas ng mga armas, kundi sa kapangyarihan ng pag-unawa at pagkakaibigan. Habang binabasa namin ang pergamino, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking puso. Ito ang inspirasyon na aming hinahanap. Ang aming bagong kaharian ay dapat na nakabatay sa mga prinsipyong ito. Dito nagsimula ang aming tunay na pakikipagsapalaran. Ngunit sa likod ng aming tagumpay ay isang misteryosong banta. Sa pagkakatuklas namin sa lihim na silid, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin at isang anino ang dumaan sa aking paningin. Isang nilalang na may anyo ng isang tao, ngunit may mga mata na tila walang kaluluwa. Ito ay nagbigay sa akin ng babala, isang paalala na ang aming tagumpay ay may kaakibat na panganib. Ano ang nilalaman ng inskripsyon na hindi namin nababasa? Ano ang lihim na itinatago ng lagusan? Habang kami ay bumalik sa ibabaw, nararamdaman ko ang kakaibang takot sa aking dibdib. Ang aming misyon ay hindi natatapos sa muling pagtatayo ng kaharian. Ang tunay na hamon ay nasa kung paano namin haharapin ang lihim na banta na nagmumula sa likod ng bawat tagumpay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang mga mata ng nilalang na iyon na nakamasid, naghihintay ng pagkakataon upang hamunin kami. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at sa likod ng tagumpay ay isang bagong pakikipagsapalaran na puno ng misteryo at panganib. Ang aming bagong kaharian ay isang simbolo ng pag-asa, ngunit ito rin ay isang pintuan sa hindi pa namin nalalaman. Ngayon, higit kailanman, kailangan kong ipakita ang aking lakas at tapang hindi lamang bilang isang prinsipe, kundi bilang isang leader na handang harapin ang anumang panganib para sa kanyang mga nasasakupan. Sa aming pagbabalik, nararamdaman ko ang pag-iinit ng hangin, isang palatandaan na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Ang bagong kaharian ay magdadala sa amin sa landas na puno ng misteryo. At sa dulo nito ay naghihintay ang kapalaran na hindi namin inaasahan. Sa aking paglalakbay bilang prinsipe, palaging nakaatang sa aking balikat ang matinding responsibilidad sa pagtatayo ng bagong kaharian. Tila ba bawat hakbang na aking tinatahak ay puno ng pangarap at pag-asa. Ngunit hindi rin maiaalis ang takot sa mga di inaasahang pagsubok na maaaring sumalubong. Aking kasama ang aking ama, ang hari, na kahit papaano'y nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng karunungan at ang kanyang boses ay palaging puno ng pag-asa sa kabila ng hirap na aming pinagdaraanan. Sa aming mga unang hakbang, pinili naming bumuo ng pundasyon sa lugar na malapit sa ilog, kung saan ang lupay mataba at ang tanawin ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang hangin dito'y sariwa at tila ba ang kalikasan ay sumasang-ayon sa aming mga plano. Kasama ang mga tauhan, nagsimula kaming magtayo ng mga pader at maglatag ng mga kalsada. Ang kanilang kasipagan ay kahanga-hanga at ang aming pagkakaisa ay nagiging sandigan sa bawat araw na lumilipas. Subalit, sa likod ng mga ngiti at tagumpay na aming natamo, may mga bulong ng pag-aalinlangan. Ang mga dating tagapayo ng aming kaharian ay nagtatanong kung kaya nga ba naming bumuo muli ng isang imperyo mula sa mga guho ng aming nakaraan. Ang kanilang mga tanong ay tila mga anino na sumusunod sa amin, hindi maalis-alis. Isang gabi, habang nag-iisa sa ilalim ng mga bituin, muling bumalik sa akin ang alaala ng aming dating kaharian, ang mga bulwagan na puno ng kulay at musika, ang mga hardin na puno ng bulaklak, ang alaala ng mga taong nagmamahalan, nag-aawitan at nagtutulungan. Sa aking pagninilay,
isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Althea, ang matalik kong kaibigan mula sa nakaraan. Siya'y naglakbay mula sa malayo upang bisitahin ako, dala ang balita na may mga taong nagtatangkang sirain ang aming bagong simula. Prinsipe, sabi ni Althea, may mga taong nais kang pabagsakin. Sila'y nagsasabing ang iyong mga pangarap ay kathang-isip lamang. Ang mga salitang ito'y naghatid ng lamig sa aking puso, ngunit sa kabila nito, isang kakaibang lakas ang bumalot sa akin. Alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking ama, ang aking mga tauhan, at ngayon si Althea. Ang kanilang suporta ay tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa aking gabi. Sa kabila ng balita, nagpatuloy kami sa aming mga gawain. Nagsimula kaming bumuo ng mga balangkas ng mga gusali at nagtanim ng mga halaman sa paligid. Ang aming mga pangarap ay unti-unting nagkakaroon ng hugis at ang aming pagkakaisa ay mas tumitibay. Ang mga tao'y nagsimulang magtipon-tipon, nagdadala ng kanilang mga kwento at kasaysayan na tila nagiging bahagi ng aming bagong kaharian. Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumimbal sa aming lahat. Isang grupo ng mga mandirigma ang biglang sumalakay sa gitna ng aming kasiyahan. Sila'y may dalang mga armas at tila ba handang wasakin ang aming mga pinaghirapan. Ang ingay ng kanilang mga sigaw ay nagbigay takot sa lahat at ang mga tauhan ay nagkanya-kanyang takbuhan. Ang aking ama, sa kabila ng kanyang edad, ay tumayo sa gitna ng kaguluhan, nakataas ang kanyang espada sa hangin. Sa ngalan ng bagong kaharian, ipagtatanggol natin ang ating mga pangarap. Sigaw ng aking ama, puno ng tapang at determinasyon. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita. Ang kanyang tapang ay nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang mga kalaban. Kasama si Althea, kinuha namin ang aming mga sandata at lumabas sa tabi ng hari. Ang aming pagkakaisa ay nagtagumpay sa kabila ng panganib at unti-unti naming napalayas ang mga mandirigma. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, isang twist ang naganap. Sa gitna ng aming pagdiriwang, isang lihim ang natuklasan. Si Althea pala ang nasa likod ng pagsalakay. Ang kanyang mga matay puno ng luha habang siya'y nag-iisa sa gitna ng mga anino. Hindi ko alam kung bakit niya ito nagawa, ngunit ang kanyang mga dahilan ay tila bahagi ng mas malalim na kwento na hindi ko pa nauunawaan. Ang pagtataksil ni Althea ay nag-iwan ng masalimuot na tanong sa aking isipan. Sa kabila ng lahat, alam kong ang aming bagong simula ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa likod ng mga pagsubok na ito, naroon ang pag-asa na magdadala sa amin sa mas maganda at mas matibay na kaharian. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa kabila ng mga pagsubok, ako'y determinado na ituloy ang laban para sa aming pangarap. At sa aking puso, ang pag-asa ay patuloy na nagningning, gaya ng mga bituin sa madilim na kalangitan. Sa paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, naglalakad kami ng aking ama, ang hari, sa pampang ng ilog na dumadaloy, sa aming bagong kaharian. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa gilid ng tubig, ang mga magsasakang abala sa kanilang mga pananim, at ang mga masayahing tao na tila nag-uumapaw sa pag-asa at bagong simula. Matagal-tagal din naming inasam ang ganitong tagpo matapos ang pagbagsak ng aming dating kaharian. Anak, natutuwa akong makita kang masaya, wika ng aking ama habang nakatanaw sa kalayuan. Ngunit alam mong marami pa tayong kailangang gawin para sa ating bagong kaharian. Oo, ama, sagot ko. Ngunit sa tingin ko, nasa tamang landas na tayo. Ang mga tao ay muling nagkakaroon ng pag-asa at sama-sama nating itatayo ang kaharian na ito. Naramdaman kong pinisil ng aking ama ang aking balikat, isang simpleng kilos na puno ng pagmamalaki. Tama ka at hindi ko ito magagawa nang wala ka. Ang iyong mga ideya at ang iyong tapang
ang nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Palapit na kami sa maliit na kubol na itinayo sa ilalim ng malalabay na puno nang mapansin kong may isang mandaragat na tila nagmamadaling lumapit sa amin. Agad kong nakilala si Tomas, isa sa aming mga tapat na tagapaglingkod mula pa sa aming dating kaharian. Hingal na hingal siya at halatang may dalang mahalagang balita. Mahal na hari, prinsipe, sabi ni Tomas habang yumuyukod. Mayroon pong isang barko na dumating sa dalampasigan. Sinasabi ng kanilang kapitan na may dala silang napakahalagang mensahe para sa inyo. Nagtama ang aming mga tingin ng aking ama. Ano kaya ang hatid nilang balita? Tanong ko sa sarili. Alam naming hindi karaniwan ang ganitong pangyayari, lalo pat kakaunti pa lamang ang nakakaalam sa bagong lokasyon ng aming kaharian. Mabilis kaming nagtungo sa dalampasigan kung saan naroon ang barko. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, tila sabik na malaman kung ano ang hatid ng mga bisitang ito. Paglapit namin ay lumabas mula sa barko ang isang matikas na lalaki na may hawak na pergamino. Agad niyang ibinigay ito sa aking ama. Kamusta, mahal na hari, bati ng kapitan habang yumuyukod. Ako po si Kapitan Alvaro at galing kami sa kaharian ng Aranot. May mensahe po akong ipinadala ng aming reyna para sa inyo. Binuksan ng aking amang pergamino at sinimulang basahin ito. Nakatutok ang lahat sa kanya, naghihintay sa kanyang magiging reaksyon. Habang binabasa niya ito, nakita kong unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkamangha tungo sa pagkabalisa. Ano ang sinasabi nito, Ama? Tanong ko, hindi na makapaghintay. Tumikhim siya bago nagsalita. Ayon sa mensahe ng reyna ng Aranot, mayroon daw silang natuklasang lihim na nauukol sa ating bagong kaharian. Isang lihim na maaaring magdulot ng panganib hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa buong kalupaan. Nagulat ang lahat sa narinig. Isang lihim? Panganib? Hindi ko alam kung paano magre-react. Itinuloy ng aking ama ang pagbabasa, ngunit sa pagkakataong ito, inilapit niya sa akin ang pergamino upang ako mismo ang makakita. Habang tinititigan ko ang sulat, may isang bahagi doon na agad humuli sa aking atensyon. Isang mapa na tila nagpapakita ng isang lugar sa ilalim ng aming bagong kaharian. At sa gitna nito, may nakasulat na mga salitang mula sa isang matandang wika na matagal nang nakalimutan. Ang mga salitang ito, bulong ko habang pinipilit alalahanin ang natutunan mula sa mga sinaunang aklat. Ito ay babala. May itinatagong panganib sa ilalim ng ating kaharian, isang bagay na hindi natin inaasahan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang saya at pag-asa na kanina'y aking nararamdaman ay napalitan ng kaba at pag-aalala. Ano ang ibig sabihin nito? At paano ito makakaapekto sa aming bagong simula? Anak, sabi ng aking ama, hawak ang aking balikat. Kailangan nating malaman ang totoo. Ito na ang ating bagong pagsubok. Tumango ako kahit na sa loob-loob ko'y may bahagyang takot. Ngunit alam kong hindi kami nag-iisa. Kasama namin ang aming mga tao na handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Kasama ang aking ama, handa akong ipaglaban ang aming bagong kaharian kahit pa anong panganib ang nagkukubli sa ilalim nito. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay nagliliwanag sa kalangitan, kami ng aking ama ay nagplano ng aming susunod na hakbang. Ngunit sa kabila ng aming paghahanda, ang malaking tanong ay nanatili. Ano ang itinatago ng ilalim ng aming kaharian? At paano namin ito haharapin? Ang araw ay sumikat na may kasamang pag-asa, ngunit sa aking puso ay may bahid ng kaba. Ako, ang prinsipe, ay kasama ng aking ama, ang hari, sa aming paglalakbay patungo sa isang pook na aming napiling maging bagong simula. Ang aming dating kaharian ay nilamon ng digmaan. Nawala ang aming mga mahal sa buhay at ang aming mga nasasakupan
ay nagkalat sa iba't ibang direksyon. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, hindi namin nawala ang aming pag-asa. Sa halip, kami ay nagpasya na magtayo ng bagong kaharian mula sa mga abo ng nakaraan. Habang kami ay naglalakad sa makitid na daan, napansin ko ang kalikasan sa paligid. Ang mga puno ay tila nagkukwento ng kanilang sariling kasaysayan. Ang mga bulaklak ay nagbubukas ng kanilang mga talulot sa pag-asang kami ay magtagumpay. At ang hangin ay tila nagbibigay ng lakas sa aming mga hakbang. Sa bawat hakbang, dama ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Ngunit andiyan ang aking ama, ang hari, na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at lakas. Nakikita mo ba ang mga ulap na iyon, anak? Tanong ng hari habang tumuturo sa kalangitan. Gaya ng ulap, tayo ay naglalakbay. Maaring magbago ang anyo, ngunit hindi mawawala ang ating layunin. Ngumiti ako sa kanya, tumango, at nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa aming paglalakbay, madalas kaming huminto upang makipag-usap sa mga taong aming nakakasalubong. Ibinabahagi namin sa kanila ang aming layunin. Umaasang makahanap ng mga taong handang sumama at tumulong sa aming adhikain. Ang ilan ay nag-aalinlangan, ngunit may mga nagniningning ang mga mata sa pag-asang makabangon muli. Sa bawat bagong kaibigan na aming natatagpuan, nadarama ko ang lakas ng samahan at ang pagbuo ng isang bagong simula. Isang araw, habang kami ay nasa isang puok na tila napabayaan, may lumapit sa amin na isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at tila may hinahanap sa aming mga kaluluwa. Ang bagong kaharian na inyong binabalak ay hindi lamang para sa kapangyarihan o kayamanan, wika niya, kundi ito ay para sa pagkakaisa at pag-asa. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ay makikita sa liwanag. May mga bagay na nakatago sa dilim. Ang kanyang mga salita ay tila isang babala, ngunit hindi kami natinag. Kami ay nagpasalamat sa kanya at nagpatuloy sa aming paglalakbay. Sa likod ng aking isipan, ang kanyang babala ay patuloy na naglalaro, ngunit mas pinili kong magtuon sa aming layunin. Makalipas ang ilang linggo, narating namin ang isang lugar na tila perpekto para sa pagtatayo ng aming bagong kaharian. Ang lugar ay napapalibutan ng bundok. May mga ilog na nagbibigay buhay at lupaing sapat upang makapagtanim. Dama ko ang saya sa aking puso at ang aking ama ay nagkaroon ng bagong ningning sa kanyang mga mata. Dito, sa lugar na ito, magsisimula ang aming bagong kwento. Ngunit sa kabila ng aming kasiyahan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila may kakaibang presensya sa lugar. Sa aming pagtayo ng mga unang estruktura, isang pangkat ng mga tao ang lumapit sa amin. Sila ay may kakaibang anyo, tila mga nilalang na hindi namin inaasahan. Ang kanilang mga mata ay may kakaibang sinag at ang kanilang mga galaw ay tila hindi pangkaraniwan. Hindi kayo nag-iisa, wika ng isa sa kanila. Kami ang mga tagapangalaga ng lugar na ito. Sa bawat hakbang na inyong gagawin, kami ay nandito upang gabayan kayo. Ang mga salita nila ay nagbigay ng misteryo sa aming layunin. Sino sila? Ano ang kanilang tunay na intensyon? Ngunit sa halip na matakot, kami ay nagpasalamat sa kanilang pagdating. Sa kabila ng mga tanong, dama namin ang kanilang hangarin na tumulong. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ang mga bituin na kumislap sa kalangitan. Ako ay nakaupo sa tabi ng aking ama, nagmamasid sa bagong kaharian na aming sinimulan. Ngunit ang mga tanong sa aking isipan ay patuloy na naglalaro. Ang bagong simula bang ito ay puno ng pag-asa o may mga lihim na unti-unting lilitaw? At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Isang tunog na hindi namin inaasahan, isang mensahe mula sa nakaraan, o isang paalala na may mga bagay na hindi pa namin natutuklasan. Kami ay nagkatinginan ng aking ama at sa kanyang mga mata,
nakita ko ang tiwala. Ngunit sa aking puso, nadama ko ang pagdating ng isang bagong pagsubok. Sa aming pagbuo ng bagong kaharian, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa pagsisimula ng aming bagong araw, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang simoy ng hangin ay tila may dalang pahiwatig ng pagbabago. Bilang isang prinsipe, nakalakihan ko na ang mga formalidad at tungkulin ng isang hari. Ngunit ngayon, ang pagtayo ng bagong kaharian ay nagbigay sa akin ng kakaibang pananabik at kaba. Ang aking ama, ang hari, ay abala sa mga plano at pagpupulong, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang pasulyap-sulyap niyang pagtingin sa akin. Alam kong may nais siyang ipabatid, ngunit hindi ko pa maabot kung ano iyon. Aking anak, wika niya sa akin habang kami ay naglalakad sa hardin ng aming pansamantalang palasyo. Ang pagtatayo ng isang kaharian ay hindi lamang tungkol sa mga gusali at mga tao. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pamayanan na may matibay na pundasyon ng pagtitiwala at pagmamahalan. Tumango ako, sinusubukang intindihin ang lalim ng kanyang sinasabi. Sa aming pag-uusap, napansin kong tila may hinahanap siya sa kanyang bulsa. Mula roon, inilabas niya ang isang lumang mapa. Ang mga gilid nito ay kupas na sa paglipas ng panahon. Sa unang tingin, wala itong kakaiba. Ngunit nang ilahad niya ito sa harap ko, nakita ko ang mga nakatagong marka, mga simbolo at landas na hindi ko pa nakikita noon. Ano ito, Ama? Tanong ko, puno ng pag-uusisa. Ito, anak ko, ay ang mapa ng ating bagong kaharian. Hindi lamang ito isang simpleng mapa. Mayroon itong mga lihim na daan at kayamanang matutuklasan pa natin. Paliwanag niya habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pananabik. Habang tinititigan ko ang mapa, naramdaman kong tila may enerhiya itong isinasalin sa akin. Ang mga simbolo ay biglang nagkaroon ng kahulugan at ang mga landas ay tila nag-uumapaw ng mga pagkakataon. Gayunpaman, isang bahagi ng mapa ang tila naglaho, isang piraso na tila sadyang tinanggal o hindi pa natutuklasan. Ano ang nawawala rito? Tanong ko, pilit na inaalam ang kulang na bahagi. Ang pirasong iyon, sagot ng aking ama habang siya ay ngumiti, ay ang bahagi ng iyong paglalakbay. Ikaw ang makakahanap niyan, anak. Sa iyong mga hakbang ay matutuklasan mo ang landas na hindi ko pa narating. Walang pag-aalinlangan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na iyon. Ngunit sa kabila ng aking kaba, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Ang bagong kaharian na aming itatayo ay magiging simbolo ng aming pagsisikap at pagtutulungan. At ang nawalang bahagi ng mapa ay magiging gabay ko sa pagbuo ng aking sariling landas at kontribusyon sa aming nasasakupan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ko ang aking paglalakbay. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang presensya ng aking ama, hindi lamang bilang isang hari kundi bilang isang gabay. Sinusubukan kong basahin ang mga simbolo sa mapa. Unti-unting nagiging malinaw ang mga sikreto na itinatago nito. Ngunit sa isang gabi, habang ako ay nagpapahinga sa lilim ng isang sinaunang puno sa gitna ng kagubatan, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila bumubuo ng isang pamilyar na hugis, isang bahagi ng nawawalang piraso ng mapa. Bigla, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at misteryo, at sa kanyang mga mata ay may pag-unawa na tila alam niya ang lahat ng aking pinagdaraanan. Matagal na kitang hinihintay, wika niya, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Ikaw ang susi sa pagbubuo ng kaharian. Ngunit bago mo matagpuan ang nawawalang bahagi, kailangan mong harapin ang isang pagsubok. Naguluhan ako, ngunit bago pa man ako makapagtanong, ang paligid ay biglang nagbago. Ang lupa ay tila gumalaw at ang mga puno ay naging mga haligi ng isang sinaunang templo.
Sa gitna nito, lumitaw ang isang pintuan na puno ng mga hieroglyph at mahiwagang simbolo. Sa likod ng pintuang ito, patuloy ng matanda, ay nakatago ang lihim ng iyong kapalaran. Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Habang nakatitig ako sa pintuan, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking mundo. Ang aking puso ay pumipintig sa kaba, ngunit sa likod ng takot ay may determinasyon. Alam kong kailangan kong harapin ang pagsubok na ito upang makumpleto ang aking paglalakbay. At sa pagpasok ko sa pintuan, isang bagong kabanata ang nagbukas, isang kabanata na puno ng misteryo at walang kasiguraduhan. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Ano nga ba ang nakatago sa likod ng pintuang ito? Ang mga araw sa bagong kaharian ay tila lumilipad. Ang bawat isa'y puno ng mga gawain at hamon na kailangang harapin. Bilang prinsipe, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagising na tila pagod pa rin mula sa nagdaang araw. Ngunit ang aking determinasyon ay hindi kailanman naglaho. Ito ang aking pangako sa aking ama, ang hari, at sa mga tao ng aming kaharian. Masayang-masaya ako sa mga nagawa namin nitong mga nakaraang araw. Ang pagkilala at pagtanggap ng mga tao sa bagong kaharian ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may isang bagay pa kaming hindi natutuklasan. Isang bagay na sa kabila ng aming pagsisikap ay tila lumalayo sa aming abot tanaw. Nang magpasiya ang aking ama na magdaos ng isang pulong kasama ang mga pangunahing opisyales ng kaharian, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, isang bagay na bihira kong makita sa kanya. Sa kabila ng kanyang mahabang karanasan at karunungan, alam kong may mga tanong siyang hindi kayang sagutin at ito'y nagdulot sa akin ng kakaibang kaba. Anak, sabi niya habang kami ay naglalakad patungo sa bulwagan. May mga ulat na nagsasabing may mga kaguluhan sa mga hangganan ng kaharian. Ang mga dating kaaway ay nag-uumpukang muli. Kailangan nating malaman kung ano ang kanilang hangarin. Tinitigan ko ang mapa na nakalatag sa mesa. Ang mga hangganan ng aming kaharian ay tila gulo-gulo sa iba't ibang bahagi. Kung ano ang dahilan ng mga kaguluhan, hindi ko pa rin matukoy. Ang kailangan natin, dagdag niya, ay isang taong makakapasok sa kanilang teritoryo, makikipag-usap, at babalik ng ligtas. Nag-isip ako ng malalim. Alam ko ang panganib na kaakibat ng misyon na ito. Ang aming mga kaaway ay hindi basta-basta. Sila'y mga mandirigma na matagal nang nag-aasam na makamit ang kapangyarihan. Ipapaubaya ko ito sa iyo, anak, sabi ng aking ama, puno ng tiwala sa kanyang tinig. Ikaw ang may pinakamahusay na kakayahan sa pakikipag-usap at pag-unawa sa mga tao. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi ko akalain na ang ganitong responsibilidad ay maipapataw sa akin. Ngunit sa kabila ng kaba, may bahagi ng aking puso na nagsasabing ito ang tamang gawin. Ang aming kaharian ay nangangailangan ng kapayapaan at ako ang magdadala nito. Pagkalipas ng ilang araw ng paghahanda, ako'y naglakbay patungo sa hangganan. Kasama ang ilan sa aming pinakamahusay na mga kawal, kami's naglakbay sa isang daan na bihira naming dinadaanan. Ang mga puno sa paligid ay tila nagmamasid at ang hangin ay puno ng bulong ng mga lihim na nawala na sa kasaysayan. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang lumang tore na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang tore ay tila matagal nang hindi nagagamit, ngunit ang aking puso ay tila nakaramdam ng kakaibang koneksyon dito. Ang mga pader nito ay puno ng mga ukit na hindi ko maunawaan, ngunit alam kong may kahulugan ang mga ito. Habang papalapit kami sa tore, naramdaman kong may kung anong hindi pangkaraniwang enerhiya ang bumabalot dito. Ang mga kawal na kasama ko'y nag-umpisang magtaka
ngunit hindi ko sila pinansin. Ang aking pakiramdam ay tila ako'y tinatawag ng tore, isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Pagpasok namin sa loob, natagpuan namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Prinsipe, sabi ng matanda, matagal na kitang hinihintay. Ang kanyang mga salita'y nagdulot sa akin ng matinding takot at pagkamangha. Paano niya nalaman ang aking pagdating? Sino siya at ano ang kanyang layunin? Bakit mo ako hinihintay? Tanong ko, puno ng kalituhan. Ang tore na ito ay taglay ang lihim ng iyong kaharian. Tugon niya. At ikaw lamang ang makakabukas sa pinto nito. Sa puntong iyon, naramdaman kong ang aking paglalakbay ay hindi lamang para sa kapayapaan ng aming kaharian. Ang tore ay tila may mas malalim na koneksyon sa aming kasaysayan. Isang koneksyon na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Habang nag-uusap kami, unti-unti niyang ikinuwento sa akin ang tungkol sa isang sinaunang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng aming bagong kaharian. Ang lihim na ito ay may kinalaman sa kapangyarihan at karunungan na kailangang mailabas upang matamo ang tunay na kapayapaan. Ngunit bago ko palubusang makuha ang lahat ng impormasyon mula sa kanya, isang malakas na tunog ang dumating mula sa labas ng tore. Ang mga kawal ay nag-umpisang maghanda sa hindi inaasahang panganib. Lumabas kami upang makita kung ano ang nangyayari at doon ko nakita ang isang hukbo na hindi ko inaasahang makikita. Ang hukbo ng mga kaaway na nag-aasam na sirain ang aming kaharian. Sa gitna ng kaguluhan, ang matanda ay naglaho at ang tore ay biglang lumiwanag na tila may kapangyarihan sa loob na handang lumabas. Sa puntong iyon, naisip ko na ang aming paglalakbay ay mas malaki at mas malalim kaysa sa aming inaasahan. Ang mga lihim ng tore ay tila magdadala sa amin sa isang bagong yugto ng aming kasaysayan, isang yugto na puno ng misteryo at pag-asa. Ngunit paano namin ito haharapin? Iyon ang tanong na hindi ko pa rin matutugunan, ngunit alam kong may sagot sa likod ng mga lihim ng tore. Sa paglipas ng panahon, unti-unti naming naitatag ang aming bagong kaharian. Ang pagbuo nito ay hindi naging madali, ngunit ang bawat hakbang ay nagbigay ng pag-asa sa aming mga nasasakupan at sa amin ng aking anak na si Prinsipe Kael. Sa tuwing tumitingin ako sa kanyang mga mata, nakikita ko ang determinasyon at sigasig na tila nag-aalab sa kanyang puso. Siya ang aking inspirasyon, ang aking liwanag sa gitna ng dilim. Sa araw na ito, nagtipon kami sa sentro ng bagong itinayong palasyo. Ang aming mga tauhan, pati na rin ang mga mamamayan, ay nagtipon upang masaksihan ang seremonya ng pagbubukas ng palasyo. Isang palasyo na hindi lamang gawa sa bato at kahoy, kundi isang simbolo ng bagong simula ng pag-asa at pagtutulungan. Nagsalita si Prinsipe Kael sa harap ng lahat, puno ng kumpiyansa at tapang. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang hindi lamang ang pagtatayo ng bagong palasyo, kundi ang bagong simula para sa lahat sa ating kaharian. Sa inyong tulong, nagawa natin ang imposible. Nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyong kontribusyon at sakripisyo. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa gilid ng entablado, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga panahong akala ko ay imposibleng muling makabangon. Sa gitna ng mga hamon, si Kael ang naging sandigan ko. Ang kanyang kabataan ay puno ng mga ideya at mga planong hindi ko inakalang magagawa naming maisakatuparan. Ngunit narito kami ngayon sa harap ng isang bagong simula. Matapos ang seremonya, nagkaroon kami ng munting salu-salo. Kasama ang mga tauhan at mga mamamayan, nag-usap-usap kami tungkol sa mga plano para sa hinaharap. Marami pang kailangang gawin, ngunit ang araw na ito ay patunay na kayang-kaya namin. Habang abala ang lahat sa selebrasyon, narinig ko ang bulungan sa likod ng malalaking haligi ng palasyo.
Agad kong nilapitan si Kael at nagtanong tungkol dito. Kael, may napansin ba kayo sa mga nagaganap sa likod ng mga haligi? Tumango siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ama, may ilang ulat na may mga taong nagmamasid sa atin. Hindi ko pa tiyak kung sino sila, ngunit kailangan nating maging maingat. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa likod ng tagumpay ng araw na ito ay may mga anino ng mga panganib na hindi pa namin lubusang nauunawaan. Kailangan nating malaman kung sino ang mga ito, Kael. Hindi natin maaaring isantabi ang kanilang presensya. Nag-usap kami ng ilang mga tauhan na maaaring makapagbigay ng impormasyon. Ang aming tagapagtanggol na si Alaric ay lumapit sa amin. Hari, prinsipe, may ilang mga estranghero na nakita sa paligid ng palasyo. Mukhang hindi sila mga karaniwang bisita. Nagpalitan kami ng tingin ni Kael. Alam namin na kailangan naming kumilos. Alaric, alamin mo kung sino ang mga taong ito. Kailangang maging handa tayo sa anumang maaaring mangyari. Inutusan namin si Alaric na magsiyasat habang kami ni Kael ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa mga mamamayan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at pakikipag-usap, naroon ang pag-aalala sa mga hindi kilalang mga taong nagmamasid sa amin. Lumipas ang ilang oras at nagbalik si Alaric na may daladalang balita. Hari, prinsipi, ang mga estranghero ay bahagi ng isang grupo na kilala sa kanilang pakikialam sa mga bagong tatag na kaharian. Mukhang sinusubaybayan nila ang ating mga galaw. Hindi ko maiwasang mag-alala. Ang aming bagong kaharian ay nasa panganib. Ngunit sa kabila nito, naroon si Kael, puno ng determinasyon. Ama, hindi tayo magpapatinag. Kailangan nating malaman ang kanilang tunay na motibo at pigilan sila. Nagdesisyon kami na magdaos ng pulong kasama ang aming mga tagapayo. Kailangan naming maghanda para sa anumang maaaring mangyari. Sa gitna ng pag-uusap, naramdaman ko ang matinding responsibilidad sa aking balikat. Ang kapakanan ng kaharian ay nakasalalay sa aming mga susunod na hakbang. Habang nagtatapos ang araw, naglakad ako sa paligid ng palasyo. Tinatanaw ang mga bituin sa langit. Ang katahimikan ng gabi ay nagbigay sa akin ng pagkakataong mag-isip-isip. Sa kabila ng mga panganib, naroon ang pag-asa na dala ng bagong simula. Ngunit bago pa man ako makabalik sa aking silid, narinig ko ang malakas na pagputok mula sa labas ng palasyo. Agad akong tumakbo patungo sa pinagmulan ng tunog, ang aking puso ay kumakabog sa kaba. Sa pagdating ko, nakita ko si Kael na nakatayo sa harap ng mga estranghero, ang kanyang espada ay nakataas. Kael! Sigaw ko, puno ng pag-aalala at takot. Ngunit bago pa man ako makalapit, isang misteryosong figura ang lumutang mula sa kadiliman, ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara. Hari, prinsipe, ang aming hangarin ay hindi ang inyong kapahamakan, kundi ang inyong kaalaman. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa paligid. Ang aming bagong simula ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng isang kaharian, kundi ang pagtuklas sa isang mas malalim na layunin na hindi pa namin lubusang nauunawaan. Ang aming laban ay nagsisimula pa lamang at sa likod ng bawat tagumpay ay may mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Bilang prinsipe ng isang bagong kaharian, lagi ko nang iniisip kung paano ko maipagpapatuloy ang pangarap ng aking ama, ang hari. Simula nang sinimulan namin ang pagtatayo ng kaharian, hindi maikakailang marami na kaming napagtagumpayan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tagumpay, alam kong may mga lihim na nakabaon sa lupaing ito. Isang umaga, habang nakatayo ako sa balkonahe ng palasyo, pinagmamasdan ang mga nagtatayong manggagawa. Napansin ko ang kakaibang paggalaw sa kagubatan sa likuran ng palasyo.
isang bagay na tila kumakaluskos. Sa una, inisip kong baka hangin lamang iyon o hayop. Ngunit may kung anong bumulong sa akin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag na dapat ko itong siyasatin. Kinausap ko ang aking ama tungkol dito. Ngunit sa halip na mag-alala, ngumiti siya sa akin. Anak, wika niya, alam mo, sa bawat kaharian, may mga lihim na nagtatago sa likod ng mga dingding at puno. Ngunit huwag kang magmadali. Ang panahon ang magdidikta kung kailan sila isisiwalat. Ngunit hindi ako mapakali. Kaya't isang gabi, nang ang buong palasyo ay tahimik, nagpasya akong maglakbay patungo sa kagubatan. Kasama ang aking pinagtitiwalaang kaibigan, si Arlan. Dahan-dahan kaming pumasok sa madilim na kakahuyan. Ang mga sanga ng puno ay tila mga kamay na nag-aabot. Parang nais kaming pigilan sa aming gagawin. Habang lumalalim kami sa kagubatan, naramdaman kong may kakaibang presensya. Isang uri ng enerhiya na tila bumabalot sa amin. Hanggang sa narating namin ang isang maliit na clearing na may isang bato sa gitna. Sa ibabaw ng bato, may mga ukit na tila lumang wika. Hindi namin mabasa, ngunit may mga simbolo, korona, hari, at isang prinsipe na nakatayo sa tabi ng isang tore. Arlan, ano sa tingin mo ito? Tanong ko sa kanya. Parang bahagi ito ng kasaysayan ng kaharian. Ngunit bakit ito narito? At bakit parang may kinalaman ito sa iyo at sa iyong ama? Sagot niya, halatang naguguluhan din. Habang iniinspeksyon namin ang bato, biglang may liwanag na umalab mula sa mga simbolo. Ang liwanag na iyon ay tila humihigop sa amin at sa isang iglap, naramdaman ko na kami ay nasa ibang lugar. Ang paligid ay puno ng mga tauhan na abala sa kanilang gawain. Ang kanilang mga kasuotan ay hindi pangkaraniwan, tila mula sa ibang panahon. Tumingin ako kay Arlan. Ano itong nangyayari? Nasaan tayo? Hindi siya makasagot. Ngunit sa aming harapan, isang figura ang naglalakad patungo sa amin. Isang matandang lalaki na may hawak na baston na may ukit na tulad ng nasa bato. Maligayang pagdating, sabi ng matanda. Ako si Eldrin, ang tagapangalaga ng lihim ng kaharian. Hindi ko alam ang sasabihin, ngunit nagpatuloy si Eldrin. Ang kaharian ninyo ay itinayo sa ibabaw ng isang sinaunang kaharian. Ang kapangyarihan at karunungan ng nakaraan ay narito, naghihintay na muling mabuhay. Ang mga simbolo sa bato ay bahagi ng propesiya at kayo ang susi sa kanyang katuparan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paano kami naging bahagi ng propesya? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ngunit Eldrin, ano ang kailangan naming gawin? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ngumiti si Eldrin, sa inyong mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng kaharian. Ngunit tandaan, ang kapangyarihan ay may kaakibat na panganib. Kailangan ninyong magpasya kung paano ito gagamitin para sa kabutihan o kasamaan. Nang biglang lumabo ang paligid, nagising kami ni Arlan sa clearing na tila walang nangyari. Ngunit sa aming mga kamay ay may hawak kaming maliit na korona, ang parehong korona na nakita namin sa bato. Bumalik kami sa palasyo, puno ng mga tanong. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa aking ama ang aming karanasan. Ngunit alam ko, sa mga darating na araw, kailangan kong tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng propesiya. Nang magising ako kinabukasan, agad akong nagtungo sa silid ng aking ama. Ngunit sa aking pagpasok, isang nakagugulat na tanawin ang bumungad sa akin. Ang aking ama ay wala sa kaniyang higaan at ang bintana ay nakabukas, tila may nangyari sa gabi. Ang kagubatan ay may lihim, ngunit tila ang palasyo ay may mas madilim na misteryo na dapat kong tuklasin. Sa aking puso, alam kong ito ang simula ng mas malaking pakikipagsapalaran. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumabalik ang sigla ng aming bagong kaharian. Ang mga nakaraang pagsubok na dinanas namin ay tila nagbigay ng karagdagang lakas
at inspirasyon sa aming mga nasasakupan. Ako, bilang prinsipe, ay naging saksi sa pagbabagong ito. Kasama ang aking ama, ang hari, naging abala kami sa pag-aayos ng mga detalye para sa mas matibay na pundasyon ng aming kaharian. Isang umaga, habang naglalakad kami sa palasyo, nakita namin ang mga manggagawa na masigasig na tinatapos ang kanilang mga gawain. Ang tunog ng kanilang mga kasangkapan ay tila musika sa aming mga tenga. Ang aking ama ay nakangiti at iyon ang kauna-unahang ngiti na nakita ko sa kanya matapos ang mga trahedya. Anak, alam mo ba kung bakit tayo nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok? Tanong ng ama habang kami ay naupo sa isang lumang bangko sa hardin. Mahal na hari, sa tingin ko ang ating tagumpay ay dahil sa ating pagkakaisa at determinasyon, sagot ko. Iniisip ang mga sakripisyo ng aming mga tao. Oo, tama ka, ngumiti siya. Ngunit may isang bagay pa, isang lihim na matagal ko nang gustong ibahagi sa iyo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano kaya ang lihim na ito? Sa mga tao ng aking pag-aaral, palaging sinasabi ng ama na ang kaalaman ay susi sa tagumpay. Ngunit ang lihim na ito ay tila mas malalim pa kaysa sa aking inaakala. Anak, ang ating pamilya ay may nakatagong kasaysayan. Isang parte ng nakaraan na matagal nang itinago. Ang ngayon ay panahon na para malaman mo. Habang nagsasalita ang aking ama, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Para itong mga piraso ng isang puzzle na unti-unting bumubuo sa aking isipan. Ano ang maaring maging epekto ng lihim na ito sa aming kaharian? Matagal nang nakatago ang isang mapa, isang sinaunang mapa na naglalaman ng mga lokasyon kung saan matatagpuan ang mga yaman ng ating lahi. Ang mapa ay ginawa ng iyong ninuno, ang dakilang Hari Altion, na siyang nagtatag ng ating unang kaharian. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Isang mapa ng yaman, ano ang magiging papel nito sa aming kasalukuyang kaharian? Ngunit anak, hindi ito simpleng mapa. May mga bantay sa bawat lokasyon na nagtataglay ng mga karunungan at kapangyarihan. Sila ang mga tagapag-ingat ng yaman na ito. At ngayon, ikaw ang susunod na tagapagmana ng tungkuling ito. Nakaramdam ako ng kaba. Ang responsibilidad na ito ay tila napakalaki. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang pag-usbong ng isang bagong pag-asa. Maaaring ito ang susi upang mas mapagtibay pa ang aming kaharian. Ngayon, nasa sa iyo ang desisyon kung itutuloy natin ang paghahanap sa mapa. Ngunit tandaan, hindi ito madali. Kailangan nating maging matalino at handa sa anumang panganib. Habang iniisip ko ang mga sinabi ng ama, napansin ko ang isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng pag-asa at kumpiyansa na hindi ko pa nakikita noon. Alam kong kailangan kong maging matatag para sa kanya, para sa aming mga tao. Oo, Ama, nais kong malaman ang lihim na ito. Nais kong tumulong sa pagbibigay ng bagong pag-asa sa ating kaharian. Isang nangiti ang lumitaw sa kanyang mukha, isang nangiti na puno ng pagmamalaki. Alam kong simula ito ng isang bagong yugto sa aming buhay. Ngunit bago pa man kami makapagsimula sa aming bagong misyon, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang tagapagbalita ang dumating, hingal at may daladalang balita. Mahal na hari, prinsipe, may mga dayuhan na naglalakbay patungo sa ating kaharian. Sila raw ay nagmula sa isang lugar na matagal nang nawala sa kasaysayan. Agad na kumilos ang ama at ako'y sumunod sa kanya. Sino ang mga dayuhang ito? Ano ang kanilang pakay sa aming kaharian? Habang kami ay nagmamadaling pumunta sa harap ng palasyo, isang bagay ang pumasok sa aking isipan. Ang mga dayuhan na ito, maaari kayang sila ang mga tagapag-ingat na binanggit ng ama? Ang sagot ay tila malapit ng malaman. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, nararamdaman ko ang pag-aabang sa dibdib ko. Ang mga ito ba ay kaibigan o kalaban? Ang aming kaharian ay muling susubukin
at kami ay handa sa anumang maaaring mangyari. Ang pintuan ng palasyo ay bumukas at sa aming harapan ay ang mga estranghero, mga figura na tila bumalik mula sa nakaraan. Sa kanilang mga mata ay makikita ang kasaysayan at lihim na hindi pa namin nalalaman. Ang aming kwento ay magpapatuloy sa isang hindi inaasahang pagliko. Isang pagliko na magdadala sa amin sa isang hindi pa natutuklasang daan.